Napaka-okay nyo naman talaga ng patakaran na yan, oh. Grabe, pakalaki. Napakagandang negosyo. Napakagandang implementasyon diyan sa Terminal 3. Hello mga paps, magandang umaga. Ingat po tayo sa mga kapwa ko rider, Mobit, Joyride, Angkas, Ride C po tayo. Share ko lang po sa inyo ngayon na experiencean ko din. Ngayon lang din ako nakapag pick up doon sa Terminal 3. May bago silang negosyo doon. Bagong implementasyon. Ika nga, bagong implementation doon. Ang pick up and drop off, wala namang problema ang drop off. Pwede pa naman tayo mag drop off doon sa from Bay 1 hanggang Bay 7. Pwede tayo mag drop off from Saira doon. Ang pick up lang, laki na pinagbago doon. Kasi parang halos na tinanggalan nila ng karapatan ng mga rider dyan sa Terminal 3. Parang binigyan nila ng pabor ang mga Grab, mga Joyride car, saka yung mga taxi, kasi pwede sila magsakay doon sa from Bay 1 hanggang Bay 7, pwede sila magsakay ng pasahero doon hanggat kung may booking. Kasi hindi nagpapaakyat sila doon, hindi sila nagpapaakyat ng motor saka sasakyan na walang booking. So ang problema dyan, kasi kadalasan naman pag mga Grab car, Joyride car, bago mag-drop yan doon sa Terminal 3, papasukan na yan sila ng bagong booking. Sa atin, pwede sila mag-antay doon ng 10 minutes interval. Ang sa motor, hindi pwede mag-waiting doon, matitikitan kayo dyan. Huwag kayo mag-antay dyan sa Bay 7. Doon kayo, may waiting area doon sa pinakadulo. Paglagpas mo ng Bay 8, doon sa may bago bumaba ng rampa, kakanan kayo sa may P-parking doon. 10 minutes ang binigay doon na grace period. Pag wala pang 10 minutes, labas ka muna hanggat wala pa yung pasahero mo para hindi ka magbayad ng parking. Ito yung pinaka-hassle, ang pinaka-problema ng binigay sa atin diyan sa Terminal 3. Parang tinanggalan na tayo ng karapatan na mag-pick up ng pasahero diyan. Dahil napakalaking problema para sa mga rider to ang ginawa nila, no? Paano kung papasukan ka ng pick booking ngayon? 'Di ba? Papaasahin ka kasi minsan marami na-experience ko na yan na pinasukan ako ng booking na sige kuya, palabas na, paantay na lang po hanggang sa tumagal ka. Kung doon mo yan magagawa, kung doon mo gagawin yan sa may Terminal 3, nag-antay ka doon, paasahin ka, nag-message sa'yo si passenger na ganito, tapos maya ika-cancel na. So kinain na yung 10 minutes mo kasi 10 minutes lang yung grace period na binigay. So maobliga ka ngayon magbayad ng parking. Nagbayad ka na ng parking, wala ka pang pasahero na na-pick up. Ang pangalawang problema dyan, pagpasok mo doon, kasi bawal mag-antay doon sa may labas, kailangan doon ka talaga sa loob, papasok ka. So kukuha ka ng ticket ngayon. Pagpasok mo doon sa parking, so umabot ka na ng 8 minutes. Kukontak mo yung pasahero, halimbawa ngayon ang pasahero malapit na, sinasabi ng pasahero sa'yo na kuya, antayin mo na lang ako, malapit na ako, hanggang sa naubos ngayon ang 10 minutes mo. Hindi ka naman na pwede lumabas ng ng parking kasi ang pasahero mo nandyan na. So ngayon nagamit mo na yung 10 minutes. Pagdating ng pasahero mo doon, sino magbabayad ng parking ngayon? Diba? Tayo ng mga rider ang mag-oobliga magbayad ng parking. Ang pasahero, hindi naman natin pwede sabihin sa pasahero, ma'am, sir, bayaran nyo po yung parking. Siyempre, ang pasahero hindi papayag sa ganun. Kaya nga nag-booking sila sa motor para makakatipid, di ba? Kung magkano lang ang pamasahin ng pasahero mo, babayad ka pa sa cream, magkano na lang kikitain ng rider, di ba? Ito sana sa mga sa mga motorcycle platform na sana bigyan naman ninyo ng pansin ay mga kanina ang dami doon mga rider na nagrereklamo. Siyempre wala kayong magawa, magrereklamo kami sa security, sa bantay doon. Siyempre napag-utusan lang din sila. So kailangan ang makakausap diyan talagang nag-implement niyan kung
Mababago pa ba yan o hanggang yan na talagang ano, ang masusunod na roles nila dyan? Kasi ang gagawin na lang natin dyan mga paps para maiwasan natin yung abala, bago tayo umakyat dun sa Terminal 3 sa departure, kailangan ang pasahero natin nandun na sa may pick up. So ngayon ang pangatlong problema, ang papaantay natin ng pasahero doon sa may waiting area, sa may pick up area, doon sa may sinasabi kong kaninang pay parking, kasi doon sila pwede magantay. Paano ngayon kung umakyat ka na, sinabi na ng pasahero sa'yo na, kasi hindi ka, ay iwasan mo nga yung waiting, di ba? Kasi 10 minutes lang. Kailangan pagdating mo doon, ang pasahero mo nandoon na, para hindi ka maabala. Kasi okay lang sana kung malapit lang iikutan mo tapos aakyat ka ulit doon, di ba? Malayo-layo din yon pag bumaba ka ng terminal tapos iikot ka ulit para ma-pick up mo lang yung pasahero mo. Kahit ako hindi ko gagawin yon. Kailangan ng pasahero nandoon na sa may pick up. Sumunod, pagka dating mo doon, siyempre ang pasahero, lalo pag ang mga pasahero masiselan, siyempre mainit doon, wala namang aircon doon sa may parking. Siyempre, alangan naman na aabalahin pa nila yung sarili nila, magsayang pa sila ng oras papunta doon sa may sa malayo na pick up. Ang taxi sa kayong Grab, dyan lang sa mismong sa may B1 hanggang 7, pwede na sumakay ang pasahero dyan. Bakit napapahirapan nila yung sarili nila pumunta doon sa may pick up ng motorcycle? Siyempre, karamihan ng mga pasahero hindi na pupunta doon dahil mainit doon. 'Di ba? Itong ginawa nila, pabor na pabor to sa mga taxi, sa Grab, saka sa Joyride car. Pabor na sa kanila to. Parang tinanggalan na ng Terminal 3 ng karapatan na makakuha ng pasahero yung mga motorcycle taxi dyan sa Terminal 3. Yan lang mga paps. Salamat.